Nandun po nagpapatrol si Kuya Kim. Kuya Kim, ano ang pinakahuling balita dyan at saan ba talaga ang inaasahang pagtama ng lupa ng bagyo? Mas panili typhoon Yolanda sa maximum speed wind sa 250 km per hour at gustos sa pagbuksong 250 km per hour. Lalong mapalapit na sa lupa si Yolanda sa 543 km southeast of Iwan, East Luzon. Wala ka rin magpabago ng East Visayas. Papabaybay pa ka bala? Basta nung plano ha? Layo na sa baybay. Sige. Gamay ah! So, pag yung 150 kilometers per hour, muna lang na. Nakata? Dala ko siya. Walang streams lang, patukalan. Ay, at sa quality. It's the beat! Gani? Hindi mo lang, may expect ka. Kaya nga natawag. Tandaan niyo to.
Alamin ang mga posibleng banta o kalaban sa inyong barangay. Isang mahabang pito, may parating na sakuna. 2 mahabang pito, maganda sa paglikas. 3 mahabang pito, lumikas na. Kunin, iulat, magtala at i-update ang mga mahalagang impormasyon tulad ng pangalan, tirahan, telepono, blood type, ang buntis, may sakit, may kapansanan, bata at mga matanda sa inyong barangay. Alamin ang mga ligtas na lugar na dapat paglikasan sa oras ng kalamidad, tulad ng multipurpose hall, paaralan, simbahan, barangay hall at mga bakanting lote. Maganda ng disaster survival kit para sa inyong pamilya. Ang mga tao o grupo na makakatulong sa panahon ng kalamidad tulad ng mga doktor, nurse, komadrona, barangay health worker at mga gamit na maaaring makatulong sa paglilikas tulad ng sasakyan, truck, bangka, piko, pala, generator, lubid at iba pa. Ang malapit na ospital, istasyon ng pulis, bumbero at punerarya. Magtalaga ng team leader sa bawat pamilya na mamumuno sa paglikas sa oras ng kalamidad. Tiyakin na laging nakahanda ang disaster survival kit. Magsagawa ng evacuation drill at first aid para sa barangay. Sa panahon ng kalamidad, mangalap at ipagbigay alam sa OPSEN ang mga nagaganap sa barangay tulad ng kondisyon ng infrastruktura, supply ng kuryente at tubig, mga daan at tulay, komunikasyon at iba pa. Magbigay hudyat o babala sa barangay sa pamamagitan ng pagpito na ayon sa sitwasyon, tumulong sa paglikas ng mga mamamayan, lalo na ang may mga kapansanan, matanda, bata, buntis at may sakit, kumilos na naaayon sa bantang hinaharap. Maging social service volunteer. Tumulong sa pagbibigay ng hot meals tulad ng sopas, arroz caldo, lugaw o sabaw. Mamuno at tumulong sa pag-organisa ng psychosocial support program activities at ipagbigay alam kung sino ang mga natakot, nasindak at nababalisa. Community Health Nursing Service Volunteer. Makipag-ugnayan at magtungo sa bawat kabahayan upang alamin ang kalagayang pangkalusugan, mamuno sa paglilinis ng kapaligiran upang maiwasan ang mga sakit tulad ng diarrhea, typhus, dengue at leptospirosis. Magturo ng mga paraan ng pagpapanatili ng kalusugan tulad ng palagiang paghugas ng kamay, tamang paghahanda ng pagkain at kalinisan sa katawan at kapaligiran. Magturo ng mga tamang simpleng pangangalaga ng may sakit sa bahay. Youth and Volunteer Service Volunteer. Magpatuloy mamatsyag kung ano ang kaganapan sa barangay at magipag-ugnayan sa Philippine Red Cross 143. Pero masking natagulin ng usapan, at least may nalert kita, no? Hindi ka dapat nag-underestimate kung ano ang pinabalita at ang bagyo na ginatawag. Pero masking nakakuha ka dito, kumbaga naging victim kita, at least nakabugit pagit kita sa ating katao. Apply ito mo ng ating basic life support na sampay na ba? Pero maibabala ng ano? Ang dami itong dumabala ng napala. Sabi ba itong school dito siya? Sila? Creepy, no? Tandaan nyo? Ito pa sinasabi ng Big Bye Bye. Wala na yun.